Hi everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys! Pag-uusapan natin ngayon, umariba na siya ng todo-todo. Kung sino to at ano to, yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasang dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Eco International tayo ngayon. So, kamusta naman yung update? Ano na nga ba ang nangyayari dyan? So, syempre kanina nagkaroon na sila ng preliminary competition pero hindi ko pa siya napapanood. Papanoorin ko siya ngayon. Pasensya na kasi busy talaga mamasam ninyo at pagod talaga ang aking katawang lupa. Pero, syempre bibigyan ko kayo ng update kung ano nga ba ang mga nangyayari dito sa Miss Eco International. At kamusta na nga ba ang pambato natin? Kaya na ba mag-back to back? So yan ang pag-uusapan natin. So, nagkaroon ng mga event, syempre, patuloy ang event dito sa Miss Eco International. Ito ngang nakaraan ay nagkaroon sila ng competition para sa swimwear resort wears. Pero hindi tayo pinalad na makapasok dyan. Si Nigeria ang nanalo at ang Philippines ay hindi pumasok sa top 10. Pero okay lang yon kasi ang pambato naman natin ay alam kong lumaban talaga siya ng bonggang-bongga. Si Doc Gabby, iba talaga yung ipinapakita niyang galing. Kumbaga, hindi naman sa lahat ng oras laging pasok, laging panalo. Pero kung pag-uusapan natin na si Doc Gabby ba ay lumalaban, oo naman, lumalaban si Doc Gabby. So, choice na lang ng judges kung ipapasok siya or ipapanalo siya. Pero may mga ilang event pa silang nangyari dito sa Miss Eco International. Ang Carnival Queen kung saan ay talagang nagpaligsahan ng mga kandidata at syempre namili sila ng winner. Dito sa Carnival Queen, ang pumasok sa top 5 ay si Peru, Jamaica, si Mexico, Canada, and Egypt. Pero sa top 5 wala si Philippines. At yung 5 na napili nila, pumili pa sila ng 3. Nakakaloka. 3 pa talaga yung pinili nila, no? So, nandito ay si second runner-up si Egypt. Syempre sa Egypt eh. And then first runner-up si Canada. At winner ay si Mexico. So, kung titignan mo, madalas na nananalo ngayon, kumbaga mix-mix sila eh. Si Indonesia, di ba, nanalo ng talent. Tapos, si Nigeria. Tapos dito naman si Mexico. Kumbaga parang walang consistent na laging siya ang nananalo. Kumbaga parang talagang ini-spread nila sa lahat ng candidates. Pero syempre kung titignan mo, katulad nga nanalong Miss Talent sa Indonesia, malaki yung chance niya na makapasok sa top 10 or sa top 5. And then ayan si Nigeria, ganun din, di ba? At saka ngayon si Mexico. So tignan natin sa ibang event nila kung nag-penetrate na nga ba ang kandidata natin ng winner. So, nagkaroon din syempre ng Miss Eco International Eco Dress Preliminaries at ito ay nagganap kagabi. Syempre, ang mga pinili sa top 5 ay sina Ukraine, China, Malaysia, Mexico, and Chile. So sila ang mga nag-stunning para sa Eco Dress. And then, syempre, ang panalo ay si Chile. First runner-up naman si Mexico. Ang taray ni Mexico, lumalaban eh, no? Kung titignan mo si Mexico, dapat nating abangan dito sa competition na to. Kasi maaaring, yes, si Mexico ang isa sa mga malakas ngayong taon na to. At saka, eto na nga siya, pinabigyan din ng chance si Chile. And then, second runner-up naman si Malaysia. Si Malaysia, nandoon din yan sa swimwear. Lumaban din yan sa resort wear, di ba? So, yon. And then, third runner-up naman si China. At saka, fourth runner-up naman si Ukraine. Di ba? Pero hindi pumasok dito si Philippines. But okay lang yan dahil ganun talaga competition eh at wala naman tayong magagawa dahil iba-iba talaga yung choices ng judges. Kung iisipin mo si Chile ang nanalo dito kahit alam na natin na si Mexico ay nanalo doon sa binigay sa iba, di ba?
And then, of course, bukod doon, nagkaroon din syempre ng top model, the stage para naman sa kompetisyon ng mga lumalaban dito sa Miss Eco International. And then, of course, nag-dominant winner dito ay ang Asian. Dahil ang nanalo ng Miss Eco Elegant si Miss Thailand. Bongga. Samantala naman, ang ating pambato, ito na, nanalo tayo ng Miss Eco Top Model kagabi. So, yan! At dito, masaya ako kasi syempre, title ang ating pambato. So, finally, di ba? Nakakatuwa kasi syempre dito kasi ipinakita talaga ni Doc Gabby yung kanyang galing pagdating talaga sa rampahan at napansin siya. Ay maganda naman siya, 'di ba? Talagang alam naman natin na lumalaban. At alam natin na yung performance niya talaga ay solid na solid. Kaya lumalaban. But hindi kasi easy yung back to back no? Talagang kailangan, ano yan kumbaga parang ang laki ng pressured sa'yo. Kailangan talaga, iba talaga yung dating mo din. But sa ipinapakita pa rin ni Doc Gabby, nakikita ko pa rin na talagang malaki pa rin yung chance na may uuwi niya ang back to back sa ating bansa. Dahil hindi naman sumusuko si Doc dahil naniniwala din ako na papasok si Doc Gabby sa top 5 ng competition na to. Obviously, papasok talaga siya sa top 5 kasi sa mga challenge, hindi lang naman itong ang napanalunan niya. Nag-first runner-up din siya kamakailan lang dito sa Miss Fitness. Tapos nag-first runner-up din siya sa talent and then ngayon naman top model. Kumbaga, kung pag-uusapan yung ranking niya na nakukuha na points dito sa Miss Eco International, for sure, maganda ang kakalabasan nito at pwede talagang makarating talaga siya sa dulo ng competition. So, do you agree na kaya ni Doc talagang maka-top 5 sa competition? And then, once na maka-top 5 yan, doon talaga aariba. So, akin, sa totoo lang, hindi ko pa napapanood yung preliminary pero, malinaw sa akin yung performance ni Doc Gabby ay talagang malinaw para sa top 5 ng competition na to. So, kaya niyang makarating. Cross the finger. So, yan. Kasi parang nakikita ko naman na napapansin siya sa dami ng candidates, napapansin siya. Tapos, ayan nga, nanalo pa siya ng top model. Tapos, kamakailan lang, nag-talent din, first runner-up. Kumbaga, parang hindi mo siya kumbaga hindi siya mai-snub. At kung titignan mo naman, kung hindi siya nakakapasok doon sa iba, pero nakakapasok siya sa ibang category. Kaya once na makapasok to sa semifinals dito sa Miss Eco International, aariba na yan ng bonggang-bongga. At pwedeng makarating talaga sa dulo ng competition. At once na makarating yan sa dulo, ayun na yun. Di ba? So, ang magiging na lang dyan, kung hindi siya papasukin doon sa top 5. Ayun talaga. Depende na yan sa hurado. Kasi syempre may mga sila na parang, baka kasi manalo si Philippines kasi alam nilang makuda. Di ba? Kung But ako naman naniniwala naman ako sa Miss Eco International na very fair ang kanilang judging dito sa kanilang mga kandidata. At naniniwala ako na kung sino talaga yung nakikita nilang magaling, ayun talaga yung pinapanalo nila. And for sure, makikitaan nila si Doc Gabby ng galing. At nakikita nila yung ipinapakita ni Doc Gabby na laban. Ako para sa akin, yes, hindi madali talaga yung back-to-back, pero possible talaga na mangyari ngayong taon na to sa bansa natin at dito sa Miss Eco International. So, isang malaking hamon to para kay Gabby. Ang maganda lang kay Doc Gabby, alam mo yon, hindi siya pressured. Hindi niya masyadong, kumbaga kalmado lang yung kanyang ginagawa. Nandoon na hindi siya nagpapadala doon sa pressure, hindi siya nagpapadala doon sa mga, alam mo yon na parang, yan, back to back yan. So, kasi the more na nape-pressure ka, the more na lumilihis ka. Alam niya kung paano i-manage yung kanyang sistema at alam niya i-manage yung kanyang laro dito sa competition. Kasi kung nakikita mo naman talaga yung game niya, malinaw na lumalaban talaga siya. Pero yung hindi gigil na gigil, hindi yung parang gusto kong mag-back to back, gusto kong mag-back to back. Para kay Doc Gabby, ang nakikita ko, kung mananalo, di ba? Pero ibibigay niya yung best niya, ganon. At may ibubuga naman talaga. Alam mong marunong talaga sa laban. At
hindi ako nawo-worry kasi alam ko na gagawin ni Doc Gabby yung lahat ng kanyang makakaya para sa laban na to dito sa Miss Eco International. So, konting-konti na lang papunta na tayo sa exciting moment sa Coronation Night. So, kanina napanood na nga natin yung preliminary competition. Sa mga hindi pa nakakapanood, pwede kayong bumisita sa YouTube channel ng Miss Eco International. At syempre, panoorin ninyo kung sino nga ba yung kandidata na talagang pumapalo at matindi natin makakalaban. And then, ayun, so magbibigay ako ng reaction doon later. And let's see. But for now, syempre, congratulate natin si Doc Gabby sa kanyang pagkakapanalo bilang top model dito sa Miss Eco International. It's a big achievement for us. At congratulations, syempre, sa pambato natin. Talaga, nakita naman natin na umariba, pumalo, at ginawa yung lahat ng kanyang makakaya. Diba? So, yun. So, dapat happy tayo. And job well done talaga para kay Doc Gabby. And Philippines, supportahan natin syempre si Doc Gabby, pag-pray natin siya, lalo na papalapit na yung kanilang finals, and let's see kung ano ang magiging resulta, kung makukuha nga ba natin ang back-to-back win, malalaman natin yan very soon. So yan, so syempre, kayo guys, ano naman guys ang opinion ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Tingin ba ninyo, makukuha kaya natin yung back-to-back win? Kaya ni Doc Gabby to? Please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, syempre maraming salamat sa inyong lahat sa love and support na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.